Hey guys! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong collegiate Africans na maghahatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ and collegiate Africans. And for tonight's video, eto nga, ang mainit po nating update ngayon ay pumapatungkol po sa taping. Alam naman po natin collegiate Africans ko ano ang pinagdadaanan nila. Sabi nga po niya, nung Sian Gaza ba yun? Basta post po ito sa social media na kung saan magandang araw maliban sa tape dahil for sure ay nagluluksa ang mga ito dahil sa pagkakansela ng APO ng trademark na Itbulaga under their company. So ayun na nga collegiate Africans, tayo naman po ay masaya sa balitang ito. But anyway, sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo at una sa mga nilalabas nating balita. Mabuti na lang talaga at medyo okay na tayo collegiate Africans, no? So parang mas lalong napabilis yung ating paggaling dahil sa good news na ito. Grabe nga naman yon. Anyway, simulan nga po natin ang ating balitaan na kung saan ay patungkol po ito sa advertisers ng Tape Inc. na kung saan puro na kung saan. Ay sabi po ng ilang netizen ay maaari na raw pong umalis sa mga advertisers ng Tape Inc. at iwan po ito dahil wala na sa kanila ang titulong Itbulaga. So pag nangyari yan, kung sakasakali man collegiate Africans, kung sakasakali, ulitin lang po natin, kawawa naman, mauubusan po sila ng advertiser. So, alam naman po natin na isang napakalaking impact po ng advertiser, lalo na sa isang noontime show na nagbibigay po ng tulong. Na kung saan ay malaki po talaga ang ginagastos niya, na syempre bukod sa pinamimigay, may pinapasahuran, meron pang pagbabayad ng upa sa GMA 7 para sa kanilang block time, 'di ba? Sa noon time, and napakalaki din po noon. Plus magbabayad pa rin po sila sa APT Studio. Baka eto na, kapag nangyari po yan, ay eto na talaga ang tuluyang makapagpabagsak sa Tape Inc. Baka talagang kakatabo po ng kakatabo, masait na po ang naipon nila mula sa pagpapayaman ng Itbulaga sa kanila. Sabi nga po, kung Itbulaga ang nagpayaman, lalo na dito sa Tape Inc. sa may-ari, baka ito rin ang magpalubog sa kanila. Sabi po dito ni Happy, hindi na pwedeng manatili ang mga sponsor ng Tape Inc. Bulaga dahil may desisyon na ang APO sa trademark ng Itbulaga na ito ay para sa TVJ. Yan lang ang inaantay ng mga sponsors, ang paglabas ng desisyon ng IPO PIL. Kaya condolence sa Tape Bulagta. Gawa na lang kayo ng bagong title. Huwag maging karapal, respeto sa desisyon. And sa pagkakatanda ko na sa pinanood ko po na speech po ng TVJ sa press con, ay kalaki po doon na talaga nakalagay po na hindi po pwedeng pagkakitaan ng Tape Inc. ang Itbulaga. Alam niyo yun, guys? So meaning hindi nila ito pwedeng gamitin at kumita sila doon. Plus, yung kanila pang registration or merchandise, diba? So, maling-mali. Iba yung pinarehistro nila, pero iba yung kanilang ginagawa. Ay, foul po talaga sila doon. Anyway, andito nga po na sa nakikita ninyo ay talagang labis ang kasiyahan ng TVJ. Grabe yung emosyon nila dito. Yung saya na talagang ang ngiti ay abot langit at saya na napapaiyak dahil po sa nakakaiyak naman po talaga yung desisyon ng IPO na finally, guys. So makikita nyo nga po ang emosyon dito ni Labosing, Boss Joey,
si Tito Sen, since siya nga po ay nasa Senado or dating senador, ay matapang talaga yung kanyang image. Pero itong si Bossing at saka si Henyo Master Albert, pati ako nahawa, naiiyak na rin ako. Nakikita ninyo na talagang very emotional. Mababaw po talaga ang luha po nilang dalawa. Sa TVJ, si Henyo Master ang pinakamababang luha. Si Bossing naman ay pinakamabait and tahimik lang kumbaga. Man of few words, ganon. Samantalang si Tito Soto naman ay matapang po ang dating. Siya po ang kaya nga siya po ang spokesperson nila. Kasi nga ay hindi basta-basta nadadala ng emosyon. Marunong pong mag-handle itong si Tito Sen. Samantala ngayon naman, pag-usapan po natin Kaligita Records ang tungkol po dito sa live viewers ng TVJ. Grabe nga yun guys, almost 200,000 po ang live concurrent viewers ng TVJ. Ganun po karami ang mga taong nag-abang po sa update ng TVJ dahil talagang napakalaking balita po nito ang pagkakapanalo ng TVJ at pagpanig po ng IPO sa kanila. So, nandito nga po Kaligita Records no lahat ng ginamit ng TVJ para makapag-live kanina. And makikita nyo dito, of course, nandiyan ang TVJ Facebook and YouTube, TV5 Facebook and YouTube, and ang Wana PH. So, news everywhere ng TV5, guys. So, live viewers pa lamang po ito or sa social media pa lamang. And, meron pa po yan. Hindi pa po natatapos dyan ang bilang ng live viewers kasi malamang meron din po yan sa television na nakaabang. And sa Facebook naman nga po ng TVJ guys, ang live po nila, TVJ on TV5 December 6, 3 hours po ito bale, magpo 4 hours po yung live nito, pero naka 1.2 million views total po yan nung as of 6 p.m. So ngayon baka po mas tumaas na yan kasi gabing-gabi na po ngayon. Check po ulit natin bukas kung hindi po ipa-private ng TVJ. Anyway, sabi naman po dito, sa komento ni Danny Nunez, magandang gabi. Nakita na ng fake balagta ang kanilang hinahanap, ang mapahiya ng bonggang-bongga. Speaking of pagpapahiya, nako, yung sinabi ni Attorney Buko na ayon sa APO ay napakalaking sampal po talaga sa kanila yon na hindi naman talaga unahan sa pagpaparegistered na ibig sabihin pag nauna ka, ikaw na ang may-ari. Hindi siya unahan ang trademark. Basta mapatunayan na hindi ikaw ang may-ari kahit ikaw pa ang pinakaunang nagrehistro niyan, hindi ibig sabihin ikaw na ang may-ari. Basta ang importante mapatunayan mo na ikaw ang lumikha at yun yung bagay na nag-fail po sila. Hindi man lang nila masabi kung paano nila na-conceptualize ang titulong Itbulaga. Kasi hindi naman talaga sila nag-create niyan. Samantala, sabi pa po dito ni Jez Perez, magandang gabi, congratulations TVJ The Records Original. We will continue to pray and support you all the way on TV5 with all the increasing sponsors and vloggers. Solid. Cadaver cards to eat. Ayan. Thank you so much po, Jez Perez. And yes, sa sponsors nako, praying po tayo dyan. Kasabay po ng pagpapahaba ng kanilang oras, praying po tayo na dumami pat madagdagan ang kanilang sponsors. Kasi sa pagdami ng sponsors nila ay baka ito talaga ang tunay na magtulak sa kanila, lalo na kay MVP na habaan ng oras ng TVJ. Bukod sa ito ay public demand, ay hindi na rin nagkakasya sa oras ang pagdami ng kanilang sponsors. Diba guys? Nakakatuwa. Napakagandang balita po nun. And para makumpleto ang atin pong napakagandang balita, eto nga sabi dito, TVJ rightful owner of Itbulaga trademark
says IPO. The Intellectual Property Office of IPO has dismissed the trademark registration of Television and Production Exponents Inc. or TAPE Inc. for the name Itbulaga and EB on December 5, diba? Ang sarap po sa tenga pakinggan. The IPO's ruling is in favor of the position of former Itbulaga host Tito Vic Soto and Joey De Leon. Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon, that they are the rightful owners of the Itbulaga trademark given the testimony and explanation they have provided on its origin. The petitioners prove that it is the originator and the owner of the contested Itbulaga mark. Petitioner's explanation or story on how initially the idea of the Itbulaga mark came about did seem believable and credible, wrote IPO in a statement. Salamat naman, no, Collegiate African. Sabi pa dito, on May 31, 2023, TVJ left Itbulaga and tape together with its original other host. O, diba? Buti na lang pinatapos po muna nila yung birthday ko ng May 30 bago po ang paglayas ng TVJ. But still, very remarkable po ng araw po na yan. Sabi pa dito, made a historic transfer to TV5 and has been hosting the show E80 since July, while GMA's Itbulaga acquired a new set of hosts. Last June, TVJ and Jennifer filed the case for alleged copyright infringement and unfair competition before the Marikina Regional Trial Court Branch 273 against TAPE, the producer of Itbulaga and GMA Network, which airs the show. In the series of interview, Tito Soto point out that while production specialists might have funded the show, it was TVJ and Tony Tavieras who conceptualized the show and carried it through difficult times. In 1979, production specialist was owned by Romy Halushos, so they funded the initial Itbulaga in RPN 9. Pagdating ng July 1980, wiped out yon. Talong-talo ng Channel 7 because Channel 7 or GMA had student canteen. Hirap na hirap kami, Tito Soto said to Nielsen Candas in April. After all these years, 44 years, hindi naman sila nakialam sa amin It was Tony Tuviere, nabibisaya na naman tayo, who was coordinating with us the whole time. It was Tony Tuviere na nakausap namin. Lahat ng production, lahat ng ginagawa namin doon, kami yon, said Tito Soto in another interview with CNN. In July, Tito Soto then lamented on his personal Twitter account on how TAPE Inc. has no right to celebrate Itbulaga's longevity. TAPE Inc. has absolutely no right to celebrate 44 years. They existed only in 1981. They did not exist in 1979. EB ceased when TVJ left them, Tito Soto wrote. So, napakalinaw, Collegiate Cats, yung history, paano po nagsimula ang TVJ, paano po nahirapan ang TVJ during, lalo na nung nagsisimula ito hanggang sa pumasok po sa eksena ang TAPE Inc. Sa istorya pong ito pa lamang na talagang si Tony Toviera po nakakausap ng TVJ, na TVJ po ang may say sa production, talagang nagpapatunay lang na sila ang tunay na may-ari po nito. So, yun lang guys ang ating update ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.